100,000 lang siguro yun, okay na. Nag-concert kami, naka 100,000 nga kami. Yung pala, yung halaga ng flooring, 300,000. Sabi ng darling ko, kasi kung mag-compute ka, kulang-kulang eh. Hindi, kaya maliliit ang compute ko para hindi matakot yung nagbibigay, eh, man? Kapag sinabi mong 500,000 yan, hindi na mapagbibigay kasi ang laki. Hindi kakasya yung bibigay nila. Then natapos na yung first floor. At nahinto na po yung pagkapatayo. Umalis na po yung contractor ko, dalawa. Amen? Kapag sabi, wala daw pera si pastor. Kaya umalis na tayo. Kaya sabi ko, Lord, sabi raw, wala daw tayong pera. Kaya umalis na po sila. Tapos dinidiligan ko yung second floor. Sabi ko, Lord, tumubo ka, lumaki ka, maging third floor ka. Isang buwan ko, pinagpe-pray ko. Amen? So dinidiligan ko kasi nga, di ba, pag, ang tawag doon kasi curing, yung bagong buhos, ano. At alam niyo ba, nung nagkaroon ng first fruit, nabigyan kami ng first fruit kay Bishop Ted, kami ni Pastora Donna, kay Apo Livio. Friday yon, Year Beginners Fellowship. Alam niyo, may tumawag sa amin ay kasabado. Friday night, nagkaroon ng vision si Pastora Donna, nabuksan ng langit, pumababa mga thousands o pera. Sabi ko, saan ba yan? Sa Central ba o sa North Sagaray? Sa North Sagaray. Amen! Amen! Alam niyo ba, kinabukasan may tumawag sa amin. Sabi niya, Pastor, magbibigay ako sa inyo ng first fruit. Nagbigay ng 150,000. Wow! Ngayon, nung binibigay ito sa Tagaytay, meron nga bukas ang langit, merong race. Yun yung nakita sa vision, yung thousands of money binigay. Say amen. Amen! Tapos yung babae na yon hindi nakatulog 3 gabi. Kasi sabi ni Lord, bakit mo hindi binigay yung pinabibigay ko sa iyo? Sabi niya, tumawag sa akin, Pastor, magkano ba kailangan pa sa church? Sabi ko, 1,000,000 ba yun? O sige nga, punta kayo dito sa Tagaytay, magbibigay ako ng 500,000. Wow! Magbibigay ng 500,000, puro kasyon. Talagang puro thousands. Then after noon, dumalo siya sa church. At sabi niya, Pastor, dadalaw ako sa church na pinagagawa ko. At magtataitsuli ako. Tapos nagbigay siya ng 100,000. Dapat ibibigay 200. Sabi ng kapatid, bakit 100 na binigay mo? Di ba 200 na bibigay mo? Kinumpik ni Lord, binigay ulit. Pastor, ito pa 100. Tapos, sumunod na 2 linggo, tumatawag na naman. Pastor, magtataitsuli ako. Ba't ano yan? Avalanche of blessings? Hindi, super avalanche. Wow! Nagpunta kami sa Makati, sa Texas, kainan. Ay, Texas nga ba yun? Alam niyo ba, nakita kami ron, may dala-dalang tungkot, kala ko manggay. Tapos kumain kami sa Texas, binibigay sa akin sa harapan, sa restaurant, yung 500,000. Amen. Sabi ko, hindi pa yan, ito pa 500,000. At susunod, 160,000. Alam niyo ba, ng hapon na yon, uwi namin ni Pastora Donna, 160, 1,160,000 in cash. Wow! Sabi, Pastora, bago ka muwi, punta tayo sa ano? Saan ba yun? Sa Greenbelt, Ano yun, bilihan yan? Hermes. Punta tayo si Hermes. Wow! At ibinili siya na isang sandals na halagang 50,000. Sabi lang, baka pirahin na lang yan. Diba, pag hindi tayo sa live, baka pwede parahin na lang. Kasi ang sandals, 2,500 lang, di ang dami na, di ba? Mga bending sandals yun, kaso hindi pwede. Bigay lang eh, right? Ako naman, Pastor, sige, pumuli ka ng sapatos at bumili ka rin ng polo shirt. Tumingin ako ng long sleeve, tigto 2,500 lang din. Pero dinala ako doon sa sa boss. Yung boss, 11,000 isa. Sabi, pumili ka ng 3. Amen. Kaya naka 50,000 din ako. Amen. Kaya natayo na yung first floor, second floor, tapos hanggang third floor na. At sabi ko, Lord, konti na lang. Pintura na, ilaw. Tapos mamaya tumawag ulit, Pastor, makita tayo sa Fairview. Tapos kala namin bibigay 200,000. Pastor, bilangin niyo yan. Alam niyo, pinilang namin 600,000. Wow! Amen! Sino kayo nagsasunod? Tapos ang last, marapit na ang dedication, October. Noong nakaraang October, year ago,
ay kulang na ng mga sound system tsaka yung lugar kasi yung tatlong part yun eh. Isang prayer tower yung taas, doon ako live stream. Yung second floor, Abundance of Blessings, Sanctuary. Yung first floor, ang pangalan, Royal Palace. Wow. Kasi sa nabasa ko sa Bible, natapos ni Solomon ang palasyo at yung templo. Eh walang pangalan yung first floor, kaya ginawa ko Royal Palace. Eh pag nagpunta kayo doon, may touch of gold yun. Wow. Libre tulog doon. Kaya lang, isang oras lang. Praise God, sapagkat yung in 1 year time, matapos yung hanggang third floor na halaga 5.2 million. Lahat ng set okay, lahat ng sound system okay, ilaw, napakaganda ho. At sabi ko, ito himala ni Lord. Kapag pala ito nutusan ka ni Lord, sumunod ka, ibibigay ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Hanggang hinihintay ko ulit kung magbibigay pa, tapos na. Ibig sabihin nun, nung natapos yung templo, kumbaga hindi na po siya nag-involve dun sa pagbibigay. Ibig sabihin talaga, bigay talaga ng Panginoon yun. Amen. Say amen? Amen. Pagpapang natin si Lord. Kaya ang pangalan ng church natin doon, yung building, JCDD Abundance of Blessing Sanctuary. Kaya ibig sabihin ng abundance, yung bigla-bigla lang darating yung blessings. Yung bugkos-bugkos, yung parang yelo bumapaksak sa bundok, tatabunan ka ng pagkapala. Amen. Kaya dinideklara ko sa inyo, you will also receive. Kanino kaya yun? Okay, kaya sa araw nito, ay nais ko buksan yung Bible nyo in Joshua chapter 3 verse 5. At magdi-deliverance tayo kasi itong year na ito, ay ito po yung pinagsasabi ng Panginoon. Sinabi ni Joshua sa bayan, kasi sabi nga natin Bishop, ang year of 2024 is open doors, year of open doors. At si Joshua papasok na sa pagtitake nila ng kanilang inheritance. Sino may mamanahin pa sa kanilang lugar? Lupain, bahay. Amen. Sabi mo, amen. Amen. Lahat tayo marami pang mamanahin kasi ang tayo tagapagmana ng God the Father. Amen. Amen. Kaya ngayon, sabi ng Bible, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng kababalaghan ng Panginoon sa inyo. Amen. Kaya ito palang year na ito, na isurrender natin ang tunay na buhay natin sa Lord. Lahat ng mga sagabal sa buhay, no, yung mga nagagawang kasalanan, pagkakamali, isuko na natin sa Diyos para bawat bukas, kasi surrender mo ang buhay mo ngayon, para bawat bukas, ang Diyos ay may gagawing kababalaghan. Amen. Say amen? Amen. Kung sino excited this year? Amen. Sabi ng banal na kasulatan, kaya sila Joshua, nung sila nagpalinis sa Panginoon, yung pinakamalaking pinto, ito po yung tinatawag na walls of Jericho, ay napabaksak nila because of consecrated life. Kaya nung sumunod na step, ang sila papasok sa AI, sa Joshua chapter 5 and 6, natalo sila sapagkat si Achan, kinuha niya yung consecrated things, saka yung destructive things, ninakaw niya. Kaya sabi ni uli ng Diyos kay Joshua, Joshua, alisin nyo sa kampo nyo yung ginawa nito, mananalo kayo. Amen? Amen. At ibig sabihin niya na ang Diyos pala concerned sa ang buhay natin, talagang isuko sa Panginoon. At para lessen na yung problema. Amen? Para yung kahirapan, sakit, karamdaman, problema, paulit-ulit, ay malesen at mawala sa buhay natin. Kailangan wala na mapanghawakan ng diablo sa buhay natin. Amen. Parang sinabi ni Jesus, in John 14, the devil is coming, but he has no hold on me. Wala siyang kamukha sa atin. Kailangan mawala na ng kamukha ang diablo sa buhay natin. At yamang-yaman naman kayo, para na kayong monk harito sa Hong Kong, malayo sa asawa, malayo sa pamilya, pero yung pera nyo nakakapunta ron. Amen? Pero minsan, ang buhay natin kailangan ipalinis espiritu, kaluluwa at katawan. Sapagkat sabi ng Thessalonica, sa ating buhay ngayon, di ba meron tinatawag na redemption, justification, lahat tayo napatawad na.
Tapos darating yung glorification, ira-rapture tayo lahat. Pero ngayon nasa sanctification tayo. Ibig sabihin ng sanctification ay talagang tayo nililinis ng Diyos araw-araw. At ang sabi ng Bible, 1 Thessalonica chapter 5 verse 23, the God of peace will sanctify you wholly. Your spirit, soul, and body become blameless until the coming of the Lord Jesus Christ. Say amen? Amen. Oh, hallelujah. Kaya, ang gusto ni Lord, itong year na ito, ay para mabuksan lahat ang pintuan na opportunity sa buhay natin, yung buhay natin, talagang totally isuko natin sa Panginoon. At isa pong makatutulong sa atin dyan, ay walang iba, siyempre yung tinatawag nating ministry ng deliverance. Kaya minsan pa, babasahin ko yung Luke 4:18 and 19. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin sapagkat because He anointed me to preach the gospel to the poor. Yan. Lalaki ba yan? Basahin na natin. Yan. Sino gusto maging malaya? Amen. Amen. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa bihag ang pagkaligtas, sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ng naapi, upang itanyag ang kayaayang taon ng Panginoon. Ay sandaling manalangin. Heavenly po rito, pagpalain mo, Lord, ang lahat na imanap. And we believe, O Lord, the time has come here, 2024, ay gagawa ka ng kamangha-mangha, kakaiba, amazing, wonderful, works sa aming mga buhay at sa aming pamilya. At sa araw natin na ito, Lord, nais namin, O Lord, maging malaya, kalisin lahat ng holds ng kaaway sa aming buhay. As we sanctify ourselves, you will do amazing things in our lives in Jesus' mighty name. And this we pray. Amen. Amen. Okay, sabi ko ng banal na kasulatan, maiksi lang to, no? Ang si Jesus na nagpunta siya rito ay pinuspos ng banal na Espiritu. At yan ang gusto na ang buhay natin maging katulad ni Kristo Jesus. Amen. Amen. At sabi nga ng Bible, yung Espiritu na kay Jesus ay Espiritu, the same Spirit na sa iyo. Ngayon, magtatanong tayo, bakit hindi natin magawa yung pinagagawa ni Lord? Bakit hindi natin magawa yung pag nagpatong tayo ng kamay, gagaling, kapag tayo nag-pray, mangyayari, pag kinasot natin ng demonyo, alis. Bakit? Sapagkat minsan, hindi natin po, meron pong mga sa buhay natin, hindi natin to pinapahintulutan ng gusto. Hindi natin talaga sinosurrender na Holy Spirit, kayo na po ang manguna sa buhay ko. Take control of my life. Sa aking isip, puso, kaluluwa, sa aking buhay, kayo na po maghari. At alam niyo po ba, the more na pinaghahari natin ng Holy Spirit sa buhay natin, makikita si Jesus sa buhay mo. Amen. Yan yung katabi niyo, kapapukha ni Jesus. Amen. Amen. Sabi mo, amen. Amen. Ngayon, sabi ng Bible, to preach the gospel to the poor. Na sino po rito ang pinayaman ni Lord? Sino may bahay na sa Pilipinas? Amen. Sino may bahay na? Amen. Yung iba, yung magkakabahay pa lang. Amen. Taas yung kamay nyo. Amen. Yan. Sino po rito meron ng farm? Amen. May farm. May bukid. Okay. Sino ang meron ng sasakyan? Sasakyan. Nakapagtapos na yung mga anak sa pag-aaral. Amen. Okay. Ibig sabihin niyan, yung mga pagpapagal nyo rito, may bunga. Amen. At yung dahil kay Jesus, umasenso na rin kayo. Amen? Amen. 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 At yan po yung gusto ng Panginoon. Kasi sabi ni Lord, to preach the gospel to the poor. Nangaral siya para lahat ng mahirap ay pasaganain ng Panginoon. Kasi dalawang klase ang mahirap. Mahirap sa espiritu, hindi born again. Pag na-born again ka, mayaman ka na kay Kristo. Amen. At ang sabi ng 2 Corinthians 8:9, siya na mayaman sa lahat ng dukha upang sa ating karukhaan, lahat tayo magsiyaman. Sabi mo, payaman ka na ng payaman. Payaman ka na ng payaman. Payaman ka na ng payaman. Payaman. Sa Hong Kong,
Sino pa yung pinakamahabang taon na rito? Ilang taon ka na rito? 22 years. 22, milyonarya ka na. Sino pa? Ilang taon ka na? Marami na kayo na-transfer na kayo mana ng Hong Kong sa Pilipinas. Ibig sabihin niya, nagpapasalamat tayo sa Lord kasi nga, nung dati, nung nag-reach out kami sa labas, ang daming mga katulad natin, na talagang ang daming hirap sa buhay. Ang daming problema, ang daming sakit. Sabi nung asawa, nabubong na tayo. Pero pag sumulat yung kapitbahay, anong bubong? Foundation nga, wala pa. Ibig kanya, ang hirap ng buhay dati, di ba? Pero praise God, dahil kay Jesus, sabi ng Bible, for you know the grace of the Lord Jesus Christ, that though He was rich, bagamat siya'y mayaman, naging dukha, upang sa kanyang karukhaan, lahat tayo magsiyaman. Kaya lagi natin sinusumpa, demonyo ka ng kahirapan, umalis ka sa aming buhay. Say amen. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kami rin dati, nung nagpupunta kami rito, walang-wala rin kami. Amen? Kaya nga, pati yung mga bag ng mga pinalalayas, binubuhat din namin Nung kami nag-mission dito, ganun kami. Amen? Pero the more pala tayo naglilingkod sa Diyos, the more na i-bless din tayo ng Panginoon. Nakatapos na rin po yung mga anak ko. Pastora na rin. Amen? Ang Diyos po nagpapala. Kaya hindi lang pastor, kundi lahat ng mga, kasi pag sumagana ang pastor, lahat ng miyembro masagana din. Amen. Pag mahirap ang pastor, lahat din ng miyembro maging mahirap. Amen. At ang tuturo niya, second coming lagi. Yan yung pagtitiis. Kahirapan. Pero praise God, natutuwa tayo kay Lord kasi nung dumating yung Luke 4:18-19 na yan, ay talagang hinango tayo sa kahirapan. Kasi yung kahirapan, demonyo yan. Kaya kailangan palayasin. Kaya pag pinalayas ang kahirapan, kasaganaan ay darating sa buhay niya. Kaya minsan, ang hirap ng mga buhay ng tao, talagang kahit anong kayo, naghihirap. Bakit? Merong demonyo kasi ng kahirapan. Ang tawag kasi dyan is curse. Pag binasa niyo yung Deuteronomy 28 at Leviticus 26, ay dahil sa pagsuway, ang sumpa ay talagang tuloy-tuloy. Pero ngayong taon na ito, pag kayo sumunod sa Panginoon, Leviticus 26, Deuteronomy 28, you will receive overflowing, overlapping, never-ending, great avalanche of blessing. Basahin niyo yun. Para pag binasa niyo Leviticus 26 hanggang 13, yung 14 na yon, babala na yon. Kasi sa pagsuway yon. Sa Deuteronomy 28 naman, blessing 1 to 14. Pagbaba ng 15, babala na rin yon sa pagsuway. Kaya mas magandang sumunod sapagkat ang pagpapala susunod sa iyo, sasamahan ka, i-overtake ka. Amen. Amen. Ngayon, pangalawa, to heal the broken-hearted. Pagalingin lahat ng mga damdaming na sugatan. Kaya minsan sa buhay natin, lahat tayo nasugatan, amen? Yun ang nasugatan ng puso. Amen. Yun ang nanugat ng puso. Ibig sabihin niyan ay lahat ng tao na biktima ng rejection, sama ng loob, unforgiveness, kailangan lahat yan ipatawad na natin. Yung asawa, anak, biyanan, amen? Yung manugang, magulang, lahat ng mga nakasakit sa damdamin, pati amo, pati nangutang sa inyo, patawarin nyo na. Amen? Amen. Amen. At kapag pinatawad nyo niyan, lalaya kayo. At mawala yung holds ng kaaway sa inyo. Kaya nga sabi, huwag lubugan ng araw para ang diablo walang kapangyarihan sa inyo. Amen. Amen. Kaya kung meron bang galit sa manulog, itodo nyo na. Paalis nyo na. Sapagkat para yung pagpapala ng Diyos, tuloy-tuloy sa inyo. Amen. Amen. And to set the captives free, palayain tayo sa kasalanan. Ay, ano ba na kasalanan pa nagagawa dito sa Hong Kong? Ano pang kasalanan nagagawa sa Hong Kong? Disco. Meron pa ba no? May nasingan pa dito? May discohan pa. May sugal din. Di ba marami pa rin tokso naman, di ba? At kahit naman nasa loob ka ng bahay, marami rin tokso, di ba? Kahit nag-iisa ka, may tokso. Tataka nga kami doon sa bundok, nagpunta kami ng Atok.
yung mga bata, nagsusukahan, nagagalit, nung kinasatan, sino kayo? Yung pala, abuse. There is incest. Pero wala pong bold na palabas doon. Walang pornographic na palabas sa sine ron. Pero nagtataka kami, nung kinakasaw namin, ay ang problema nila, they are victim ng incest or rape. Ibig sabihin yan, biktima sila, kaya ang dami po nilang problema rin. Kaya hindi ka mo nasa bundok o nasa lugar, ay walang problema. Lalo na pag malapit ka sa dagat, maraming sirena at shokoy doon. Amen. Kaya maraming marino, hindi nakauwi sa bahay, kaya sirena. Marami nakabilad ng sirena doon, di ba? Pag summer. Amen. Naligawan mo. Kaya, marami din shokoy. Kaya yung lalaki, yung babae, lalaki, pag nakaragahan ng sirena, ang tawag ay shoki. Kaya huwag kayong iinom ng kape. Basta alam niyo na yun, ha? Ano lang kayo, 3-in-1, tsaka ano. Tsaka Heaven's Blend. Okay, kaya merong mga problema yan, kaya kailangan yung damdamin para kayo mapuno ng galak at maalis na yung mga natitira pa. Kaya yung mga malalim, kahapon lang, marami kami na pagpe-pray ngayon. Kasi nga gusto ni Lord ma-sanctify tayo sapagkat sanctify yourself, tomorrow the Lord will do new thing. Kaya kailangan yung mga damdaming, mga nasugatan, mga napahirapan, talaga isuko na natin ito. Say amen? Amen. Katabi nyo nga, makikita sa mukha yan. Amen. Okay. Yung mga kasalanan niya. Kaya hindi tayo natawag yun. Ano ba kasalanan? Spiritual, may kasalanan. Hindi nagbabasa ng Bible, hindi nag-baptize, hindi nabibili ng first fruit, hindi umaten. Amen? Laging late, tapos maaga pang maalis. Ibig sabihin yan, noong nagkaroon ng pandemic, maraming nalata sa pananampalataya. Pero praise God, God is restoring today. I-restore tayo ng Diyos. Bibigyan ulit tayo ng bagong fire. Amen. Gano'ng oras ba ito hanggang gabi? Must be, 8 o'clock. Natapos nyo po, tapos na kasi may practice sila. May practice, okay. And recover of the sight of blind, lahat ng mga blind, Ibig sabihin ng blind kasi hindi na nakita. Minsan hindi mo mapakita yung pagmamahal sa kapwa mo, sa kapatid mo, sa pamilya mo. Bakit? Nabulag ka ng galit sa manloob. Kaya minsan hindi na pinakita yung magandang ginagawa sa iyo ng kapwa mo, puro maganda. Kasi binulag tayo. Ang tawag ba dyan is 2 Corinthians 4:4. Binulag tayo ng diablo para hindi natin masilayan ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya that is a spiritual blindness. Amen? Sabi mo, amen. Amen. At pang-apat ay yung to release the oppressed. Lahat ng sakit at karamdaman, alisin ni Lord sa buhay natin. Amen. Pero bang may sakit sa inyo? Sino may sakit dito gustong gumaling? Amen. Pasok kamay mo para gumaling kayo. Amen. Alis yan. Amen. Amen. At hindi kayo tatabla ng cancer, hindi kayo tatabla ng bukol, tumor. Amen. In Jesus' name, amen? Amen. At huwag kayo maniwala na lahat ng tao may cancer. Natutulog lang. Si Jesus, nung tinubos tayo ng dugo ni Jesus, yung dugo niyo, nilinis na ng dugo ni Jesus. Amen! Yung dugong nananalaytay sa inyo, dugong buhay yan. Na nagbibigay buhay, pinagpala ng Panginoon. Amen. Kaya sa mga lahat ng Jesus, magaling tayo. Amen! Ano gagawin natin para lumaya? Kasi lalo-lalo sa panahon ngayon, ang dami nagkakasakit, Hindi natin malaman kung ano yung nangyayari. Ang dami nagkaka-cancer, ang dami nagkakaroon ng mga sakit na bigla na lang dumarating. Pero ang mga anak ng Diyos, hindi tatablan yan. Amen? Amen. Ngayon, ano gagawin natin? Talagang hingin natin ng tawad sa Lord. Sanctify yourself today. Pangalawa, repent, yung tinatawag na renunciation. Proverbs 28:13. Hingi mo ng tawad, itakwil mo, alisin mo na talaga. Amen? Yung talaga mga remembrance ng nakaraan, remembrance ng kabiguan, remembrance ng pagkatalo, remembrance ng mga
kabiguan natin, sunugin na yan, alisin na sa buhay. Say amen? Amen. Meron kami pinag-pray babae na merong bukol sa breast. Tapos yung kanyang, may asawa na sila, may asawa na rin yun. Napapaginipan niya pa. Tapos kaya sabi ko, aba meron kayo. Kasi pinahiram niya ko ng pera, binabalik ko naman, ayaw na maipabalik. Wag mo na ibalik. Sa'yo na yun. Pero ano ba meron sa'yo? May jacket, may pabango, may damit, meron ganon. Sabi ko, lahat yan, dali mo, sunugin na yan. Sapagkat lahat ng holds ng kaaway, dapat aalisin sa buhay natin. Say amen? Amen. Samo, hallelujah. Hallelujah. Kaya, ibig sabihin yan ay lahat ng litrato, lahat ng mga holds ng kaaway, aalisin sa buhay, pati mga stop toys, pati lahat na yan, aalisin na yan. Amen. Amen. Come on, amen. Amen. Kaya yung darling ko, nung niligawan ko yan, marami naliligaw sa kanya. Nung naligaw ako, sinagot na ako. Sabi ko, lahat ng litrato, lahat ng sulat na naligaw sa iyo, sunugin mo lahat. Pati sinunog namin, di wala na nakabalik. Deliverance yun amen. Kaya sa buhay natin ganun din. Humingi ng tawad, magpatawad. At ang huli, cast out natin. Huwag natin alisin niya. Yan ang ministry natin. Casting out of demons. Amen? Amen. Meron kami nga pinag-pray. Ito lang, recently. Meron kami pinag-pray na mag-asawa. Nakalive ba tayo? Hindi po. Ayan, talaga. Ayan, meron mag-asawa kami pinag-pray pa sa Radona. Meron business sila. Yung kanilang business, multi-million sila. Yung pala, 7 years na sila hindi nagkakipon, mag-asawa sila. Tapos yung business sila na hold. Marami na lang problema. Pinag-pray namin, yung pala bukas merong travel sa Dubai. Kasi magtatayo sila ng yung padala, yung mga box. Parang card. Door to door. Door to door, oo. At meron din sila sa Hong Kong dito. Kaya lang mga Taiwanese yung nag-ano dyan eh. Ngayon, praise God, sapagkat nung sila nag-deliver, talagang lumaya. Pasok ka, tapos sabi namin ni Pastor doon na, alam niyo ba, nung sila pumunta sa Dubai, noon lang, after 7 years, noon lang sila naghawak kamay. Magkasama sila sa bahay. Noon lang sila nagpa-picture. Noon lang sila talaga, pag nagpapalam, I love you, I kiss you. Alam niyo ba, na-restore. Kaya ibig sabihin niya, ang diablo, mag-offer sa atin, pero kailangan paalisin siya para mawalan siya ng kapangyarihan sa atin. And God will, and sabi nga ng Bible, in 1 John 5:18, He that is born of God, who is born of God, sinneth not. Ang sino man do sino mang sumasampalataya kay Lord o mga born again, hindi na raw po gumagawa ng kasalanan. Amen? But Jesus Christ will protect him. Ingatan siya ni Lord. At ang sabi ng banal na kasulatan, and the devil cannot touch him. Ay sabi dito, whosoever is born of God, sinneth not. Hindi ka nasisi natin. Okay? Hindi ka tatakbo ng COVID. Nalaglag. Sinneth not. But he that is begotten of God. Totoo naman yan, hindi ka tatablan ng sakit. But he that is begotten of God, keepeth himself, ingatan ka ng anak ng Diyos, and the wicked one, touch him not. Hindi ka magagalaw ng kaaway. Kaya siya nakagalaw kasi meron siyang hold sa buhay natin. Pero noon yun. Kaya nga itong year na ito, year 2024, pinalalago tayo ni Lord sa pananampalataya na sanctify yourself today and tomorrow the Lord will do new things. Kaya paggising mo sa maga, Holy Spirit, help me, guide me, teach me to do your will. Pag sapit ng gabi, Lord, patawarin mo po ako kung ano kayo nakagawa ng kasalanan, sumamaan loob ko. And tomorrow, the Lord will do your thing. Kaya araw-araw magkasabit ka ng buhay mo kay Lord para bawat bukas
ay may asahan ka, ang Diyos may gagawin magandang bagay sa buhay. Amen. Amen? Sino gusto nun? Amen. Kaya magpe-pray na tayo. Amen? Amen. At bukas naman, nandito rin kayo, di ba? Amen. Kaya ano muna tayo, introductory. Kasi nasa aeroplano na yung aming mga batikan sa deliverance, ano? Nandiyan na. Sila, matagal hindi nakabalik dito yan. Sila Pastor Sid, Reverend Sid, Bishop Ted, lagi naman nandito. At lahat ng ating mga ka-group, meron pa tayo isang bagong kasama, si Pastor Montano. At yun, mga kasama natin ngayon sa deliverance. Ngayon, sino gusto maging malaya? Amen. Okay, kaya magpe-pray tayo. Kaya kung may mga plastic naman tayo dito. Meron po. Masigan tayo dyan, maraming plastic yan. Okay, at magpe-pray tayo sa Lord na kayong lahat ay pagpalain ni Lord. At mag-expect po kayo, the Lord will do great. Itong year na ito, God will do greater things in your life. Amen. Amazing things, remarkable. Amen. Say amen? Amen. At yung aming pinag-pray na yon, yun na yung ano pa naman, promise na bawat pagbubukas ng mga company nila sa pang lugar, kami ang taga-pray. Ano, amen? Amen. Punta sa Dubai, sa ibang bansa, taga-pray. Kaya God will extend our territory at hindi lang naman sa amin kundi kayo, yung mga amo nyo, pagpe-pray, bless kayo ng mga amo nyo na gagamitin ng Diyos yan. Kaya bago tayo kumain, ay nag-take out muna tayo. Mag-Sharon. Minsan merong isa pong membro sa amin, nagtitinda ng manok. Si Unil din nagtitinda ng manok. Ngayon, may order sa kanya Chinese. Sabi niya, Pastor, paano ba ito? Yung Chinese ang order sa akin. Wala naman akong freezer. Halagang 50,000 yung manok. Mabubulok to. Walang freezer. Sabi ko, dalhin mo sa church. At bigyan natin lahat ng plastic yung mga membro. Amen? Kaya sabi niya, Pastor, ito, pagbaba niyo sa baba, meron kayong mga manok na bibigay ko. Alam niyo ba yung manok, imbis na matakot o masira, ginawang seeds. Kumbaga, ginawa niya, binaliktad niya, imbis na malungkot siya, ginawa niya seed. Alam niyo ba, sumunod na buwan, yung 1 toneladang manlulong pagbigay niya, yung order sa kanya, naging 5 tonelada. Amen. 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 Kaya ibig sabihin niya, anumang sitwasyon na nangyayari sa atin, pwede natin itong, we can govern or rule yung situation. Imbis na malungkot, ang Diyos ay gagawa ng himala sa buhay. Amen. Kasi tayo lahat tayo yumuko. Hindi na kita tayo kasi isikip tayo dito. No? Bala ka natin, maglagay tayo ng second floor dito. Para pag gano'n. Ayos yung class. Ibang doon na, oh. Okay. Praise God. Bakit naman na tayo? Ano yung kanta nyo kanina? Goodness of God, kantahin natin. At ang basta sa taon na ito, Joshua 3:5. Amen. Sabi ni Lord, sanctify yourself. Lagi ka magpalinis sa buhay mo. Hindi man tayo perfecto talaga, pero Lord, sa isip, sa puso ko, linisin mo ko. At ang Diyos ay gagawa ng himala bawat bukas ng buhay mo. Hindi tayo... Yes. Maaari kayo maupo, masok ka. Amen. Ang pinupulpit natin magwala. At lumabas po yung mga gawa ng kaaway, kahirapan, mga galit sa panaloob, praise God, at lahat pa ng gawa ng kaaway sa buhay natin. Kawitin natin itong goodness of God. Hallelujah. I love you. Amen. For your mercy never fails me. For all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake
goodness of God. Of your Holy Spirit, we welcome you, Lord. You have led me to the fire. And the kingdom of God is Darkest come. Once again, night, Lord. you are close like no God's favor has other. come to the next city. Know you as a father. I know you as a friend. Right has been with the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sige, taas natin kamay sa Lord. Sabihin natin, Lord Jesus. Kami pong lahat ay nagpapakumbaba sa iyo. Bago po namin celebrate ang anniversary namin sa Hong Kong, ay kaming lahat ay pakalinisin mo ang dugo ni Jesus. Lord, set me free sa lahat ng bondages, lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ko. Alisin lahat ng kahirapan. Lord Jesus, linisin mo ang aming puso. Lahat ng galit, sama ng loob, unforgiveness, bitterness. We renounce them all. At lahat ng tao na kasakit ng damdamin namin, ay aming pinatatawad. Sige, sabihin niyo yung mga tao na yon, patawarin niyo na. Sabihin niyo yung, banggitin niyo yung pangalan para kayo maghimalaya. Oh Jesus. Lord, habang binabanggit na yung pangalan, release forgiveness of God. Bunutin mo, Lord, lahat ng hirap sa damdamin at puso. At sa araw na ito, pagalingin mo sila, Panginoon. Yes, lahat, O Lord, ng nangyari sa kanila na pang-api, injustices, rejection, Lord, alisin lahat ito sa isip, lahat ng trauma, in the name of Jesus. Oh, Rabashika Labakyan Dalalahaya. At sabihin niyo rin, oh Lord, sabihin niyo rin, Lord Jesus, lahat na nagagawa ko pa, kasalanan, na hindi ka nagundugod sa iyo, sa isip, salita, sa gawa, ay tinatakon ko na. Hinihingi ko ng tawad sa iyo. Set me free, Lord, in Jesus' name. At Lord, alisin din, O Lord, lahat ng pagkabulag sa aking mata, na hindi ko masilayan at makita ang lahat na magagandang ginagawa mo sa aming buhay, sa aking pamilya, in Jesus' name. At lahat din ng gawa ng diablo, sakit, karamdaman, yes, I renounce you. Get out of my life. Lahat ng sakit sa katawan, mula ulo hanggang paa, I renounce you. Get out of my body. Get out of my blood. Get out of my bone. In Jesus' name. Lord Jesus. Set me free today. In Jesus' name. Ako na mag-pray. Heavenly Father, by the anointing power of the Holy Spirit, nakita mo, Lord, kaming lahat ay nagpapakumbaba sa iyo. Gaya ng sabi mo sa iyong salita, sanctify yourself, purify yourself, consecrate yourself, and tomorrow you will do great wonders in Jesus' name. Kaya Lord, balutan lahat ng dugo ni Jesus at sa oras na ito, binawasak ko, Lord, lahat ng gawa ng diablo sa mga anak ng Diyos na narito. Lahat ng gumagambala pa sa kanilang buhay, yes, lahat ng yoke of the devil, lahat ng gawa ng kaaway, I rebuke you. Come out now, in the name of Jesus. Sige, baba niyo na kamay niyo, hawakan niyo yung plastic. By the anointing power of the Holy Spirit, lahat ng yoke of the devil, yes, una kahirapan. Sige, labas lahat ng kahirapan. Alin? I forbid hiding, I forbid pain. Sige, labas. I command every spirit of poverty. I rebuke that spirit. Go! In the name of Jesus. Sige, alin? Lahat ng pahirap ng diablo, lahat ng pagnanakaw ng diablo sa kanyang kabuhayan, alis! Now!
In the name of Jesus. Lahat ng kanilang kayamanan na papunta sa ospital, sa bisyo, sa kawalan, sa budol-budol, I rebuke that spirit. Sige, labas. Alas! Lord, I'm using the sword of the Spirit. Pinuputol ko lahat ng holds na kahirapan.